Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal. At sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan kaya't dugo'y dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay ng kanyang itinatag bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang yugto, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayoy marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila di na balita kahit kailan. At mauunawaan ang di pa naririnig ni numan. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makakapagpatunay na paihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ay dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, siya'y nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon, nasa kanya ipataw ang parusa. Tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kumunti man, tulad ay korderong hatid sa patayan. Parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa salang sangkatauhan. Siya'y nilibing, nakasama ang masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanila'y siya'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga kasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa iyo po ako'y lumalapit upang ingatan mo ng hindi malupig. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiwas. Nilimot na akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Subalit po ng aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako. Laban sa kaaway ay pagtatanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha. Lahat ng sapoon ay nagtitiwala. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreyo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin. Ngunit hindi nagkasala.
Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ka, Poong Jesus, purihin ka. Purihin ka, Poong Jesus, purihin ka. Masunuring Kristo Jesus, nagkainang buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinuko. Purihin ka, Poong Jesus, purihin ka. Purihin ka, Poong Jesus, purihin ka. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng batis ng Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasamang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. Tugon nila, sinabi niya, Ako si Jesus. kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. sagot nila, Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyenan ni Caifás na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caifás ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila
na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay na pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifás, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila, Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan? "Hindi," sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tenga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caifás, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na hindi karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila, Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo, Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya, sumagot si Jesus. Yan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinapaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi naipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Sabi ni Pilato, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan?
Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi. Sigaw nila. Huwag siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus, at sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumapit sa kanya at ang wika, Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. at siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato. Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? At sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa yan ay sapagkat ipinagkalob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang yan. Kaya mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. sumigaw sila. Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong ni Pilato, sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya, napasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa wikang Hebreo, Latin at Grego at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, Ako ang hari ng mga Hudyo. sumagot si Pilato,
Ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleophas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. at sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, Naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo, tunay ang kanyang patotoo, at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng isang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at alo. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan.
At dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon po sa mga nakikibahagi sa atin sa pagdiriwang na ito sa kanilang mga bahay-bahay. No? Magandang hapon po sa inyo lahat. Sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Sa araw po na ito ay inaalala po natin ang pagpapakasakit ng Panginoon, ng kanyang kamatayan. Usually po pag pinagdiriwang po natin ang liturhiya ng Biyernes Santo, ay meron po tayong paghalik din po sa krus at ginagawa po ito matapos ang homily ng pari. Pero dahil po tayo ay nasa ganitong sitwasyon, hindi po natin magagawa sa simbahan, inaanyayahan po namin kayo na nasa bahay na kunin na lamang po ninyo ang inyong mga krus sa bahay at halikan na lang po ito mamaya kahit matapos ang pagdiriwang na ito. Kung wala naman po kayong krus sa inyong mga bahay, kunin na lamang ninyo ang inyong asawa o biyenan at halikan po ninyo sila. No? Joke lang po yun, no? Kasi ang nanay-tatay ko, ang krus nila sa buhay, ang bawat isa. Pero syempre, nagmamahalan pa rin po sila. Noong panahon po ni Jesus, ang krus po ay sagisag ng pagdurusa, paghihirap, pagpapakasakit, at higit sa lahat, kamatayan. At ito ay kinatatakutan ng mga tao dahil ito ay kung saan pinapako ang mga karumal-dumal na krimen o kriminal. No? At ang mapako sa krus ay isa sa mga pinaka matindi at pinaka nakakahiyang kaparusahang matatanggap ng isang tao. Ngayon po, minsan, pag naririnig po natin ang salitang krus, ganito rin po ang naiisip natin. Pag naririnig natin ang krus, minsan naisip natin ang mga pasanin natin sa buhay, ang mga pabigat, mga pasakit, mga kahirapan. At walang tao ang walang krus sa buhay. Lahat po meron. May mga iba, mabibigat ang krus nila. May mga iba naman, magaan lamang. Kaya nga, minsan, mga krus ng iba ay kanilang mga asawa, mga anak, mga biyenan, minsan mga office mates, mga boss nila, ang mga krus nila sa buhay. Ang iba, ang krus nila sa buhay, ang trabaho, ang pag-aaral sa mga estudyante. Ang mga sumisinta, ang kanilang mga kasintahan, minsan krus nila sa buhay, ang kanilang boyfriend, girlfriend, ganyan-ganyan. Minsan naman, ang krus ng iba ay yung kanilang sariling frustrations o mga sariling kabiguan. Iba't ibang mga krus, iba't ibang mga kabigatan. At ang tanong ay ito, paano natin tinatanggap ang mga krus natin sa buhay? Kapag dumarating po ba ang krus natin sa buhay, tinatanggap po ba natin ito sa pagrereklamo o sa matibay na pagpasan nito? Lahat po ay may krus sa buhay. Wala pong exempted sa mga krus. Mismo ang ating Panginoong Hesukristo, hindi naging exempted sa krus. Ngunit nung ito po ay binigay sa Kanya,
Hindi siya nagreklamo, kundi ito ay kanyang tinanggap, niyakap at pinasan. At hinayaan pa niyang ipako siya sa kanyang krus. Dahil ang pagtanggap niya sa krus na ito ay siyang makapagliligtas sa atin, sa ating mga kasalanan. At dahil ito rin ang tanging dahilan kung bakit siya pumarito sa mundo, ang ating kaligtasan. At dahil kay Jesus, sa kanyang pag-aali ng sarili sa krus, ang krus ngayon na dating simbolo ng kahirapan, kamatayan, ngayon ay naging simbolo ng pag-ibig ng Diyos at ng kanyang tagumpay laban sa kamatayan at sa kasamaan. Nung po ako ay nakadestino sa Don Bosco Academy, Bacolor, meron po akong kaibigan doon na isang teacher. At yung teacher na ito ay may breast cancer. At manghang-mangha po ako sa tapang ng taong ito. Sa tapang niya. Ngunit mas mangha ako sa kanyang pananalig sa Diyos. Dahil alam niya na 50-50 na ang kanyang buhay. Ngunit ang pinakamalakas na ginawa niya, pinakamagandang ginawa niya, ay yung kumapit siyang mahigpit sa pag-ibig ng Diyos. At sa lugod at awa ng Diyos, siya ay nakasurvive sa kanyang cancer. At bilang pasasalamat, pinagpatuloy niya ang kanyang pagiging teacher at nakakapagpasaya pa ng ibang mga tao, lalo na ng mga kabataan. Sa mga kabataan. Mga kapatid, marami po tayong mga kapwa na sa kabila ng mga bigat ng krus nila sa buhay, ay kinakaya po nilang pasanin ito. Nakakamangha po sila. At sa kahuli-hulihan, sila po ay nagtatagumpay. Sana po kunin natin sila bilang ating halimbawa upang pasanin din po natin ng may matibay na loob ang ating mga krus sa buhay. Mga kapatid, hindi po mawawala ang krus sa ating buhay. Kahit tumanda na tayo, may mga krus pa rin darating. Di po ba? Yung mga sakit-sakit sa mga buto, mga sakit-sakit sa katawan, no? Minsan yung sakit lalo na ng pag-iisa. No? Mga krus sa buhay. Ngunit, gayunpaman, sa araw na ito, ang paanyaya sa atin mula sa Diyos ay tulad ni Jesus. Tibayan po natin ang ating mga puso sa pagtanggap at pagpasan sa ating mga krus sa buhay. Ngayon po mga kapatid, ramdam na ramdam pa rin po natin ang bigat ng krus na dumating sa mundo, ang pandemic na COVID-19. At sa kabigatang ito, kabigatan ng krus na ito, ay marami nang nanghina at bumagsak sa pagpasan nito. Wala pong maidudulot ang ating pagrereklamo sa bigat ng krus na ito. Ngunit kung patuloy po tayong nananalig sa pag-ibig ng Diyos at kumukuha ng lakas sa Kanya, at kung ginagawa po natin ang parte natin, malaki man o maliit, nasa frontline man tayo o nasa ating mga sariling tahanan, ang pagpasan ng krus na ito ay mapapagaan. At mararating po natin, tulad ni Jesus, at kasama niya, ang ating tagumpay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen.
Panalangin pangkalahatan para sa banal na simbahan. Idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob, at upang tayo'y bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo'y makasamba sa Diyos nating makapangyarihan. Lumuhod po tayong lahat. Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para sa Santo Papa, Idalangin natin ang ating banal na Papa na si Francisco na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Lumuhod po ang lahat. Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan umiiral ang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan na iyong lingapin si Papa Francisco na iyong hinirang para kami ay pangasiwaan. Upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran sa pananampalataya at gawang kabutihang iyong inaasahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan, Idalangin din natin si Jesse na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono at ang tanang kabilang sa sambayanang Kristiyano. Lumuhod po tayo. Tumayo pong lahat. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga inihahandang tao sa pagbibinyag, Idalangin natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan para sa tubig ng binyag sila'y muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ikapagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Lumuhod po tayo. Tumayo po lahat. Ama naming makapangyarihan, laging mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang. Sa pananampalataya at pagkaunawa
ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang aming mga inihahanda sa pagbibinyag, upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Idalangin natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesucristo na nanalig, upang marapati ng Diyos Ama nating makapangyarihan, na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Lumuhod po tayo. Tayo po'y tumayo. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo itinalaga sa buklod ng iisang binyag, upang sila'y magkabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo. Idalangin din natin ang mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo, upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Tayo po'y lumuhod. Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham, at sa tanang sa kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan, upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo. Idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo, upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Lumuhod po tayo. Tayo po ay tumayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas, at kaming sa pag-ibig mo ay laging umuunlad. Sa pagmamalasakit sa tanang sa iyo'y humahanap, ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos. Idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, upang pag-indapating sa Kanya'y makadulog sa paniniwalang wagas na kanilang sinusunod. Tayo po'y lumuhod. Tayo po'y tumayo. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin, at pag natagpuan kay masiyahang walang maliw. Ipagkaloob mong kahit may mga di kanais-nais na balakid, mabanaagan pa rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig, at matanggap nila ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya, bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo,
at amang aming pinanggalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa umuugit sa pamahalaan, Idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng Amang May Kapal, alinsunod sa kanyang kinalulugdan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Lumuhod po tayo. Tumayo po tayo. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga umuugid sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan sa ipagkakamit ng kapayapaan at ikapananatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin, alinsunod sa iyong loobin, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga namimighati sa panahon ng salot, Idalangin natin ang tanang dumaranas ng pagdurusang idinudulot ng salot, upang ang Diyos nating Ama ay pagkalooban sila ng kagalingan, dulutan ng katatagan ng katawan ang mga nangangalaga sa kanila, aliwin ang kanilang mga mahal sa buhay, at tanggapin ang mga pumanaw sa kanyang makalangit na kaharian. Lumuhod po tayo. Tumayo po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sandigan ng aming kahinaan, tunghayan mo ng may habag ang kalagayan ng iyong mga supling na namimighati sa panahon ng salot. Pawiin ang pagdurusa ng mga may sakit, palakasin ang mga nangangalaga sa kanila, tanggapin ang mga pumanaw sa kapayapaan ng iyong kaharian, at sa panahon ng pagdurusa, ipagkaloob mong aming maranasan ang iyong pag-ibig at awa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga may tanging pangangailangan, Idalangin natin mga kapatid sa Ama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian, ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naaapi ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Lumuhod po tayo. Tayo po'y tumayo. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian. Pinatatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan. Paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ikalawang yugto, ang pagpaparangal sa banal na krus.
Tayo po ay dadako sa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang pagpaparangal sa krus na banal. Ikatlong yugto. Tayo po ay dadako sa ikatlong bahagi ng ating pagdiriwang, ang banal na pakikinabang. Gaya po ng sinabi kanina, ang pagparangal sa banal na krus ay gawin na lamang po natin sa ating mga bahay. Tumayo po tayo. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman.
Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual, buong tiwalang ikaw na narito na, ika'y aking tinatanggap, at sa iyo'y ipinag-iisa ang aking sarili. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata, laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming makapangyarihan, bukal ng awawa at kahabagan, dumudulog kami sa iyo sa oras ng matinding kahirapan at pagdurusa. Ang iyong sambayanan ay nasa gapos ng sakit na dulot ng COVID-19. Hinihiling namin kami ay iyong tunghayan na may pagmamahal at iligtas sa pamamagitan ng iyong mapaghilom na kamay. Pukawin ang takot ng kalooban, panibaguhin ang pag-asa at patibayin ang pananalig sa iyo. Idinadalangin namin ang mga nasa bungad ng pakikipagsapalaran sa sakit na ito, ang mga doktor, nurse at mga tauhan ng mga ospital, na ang mga buhay ay napasailalim ng mabigat na tungkulin upang mailigtas ang mga dinapuan ng sakit na ito. Pagkalooban mo nawa sila ng kalakasan ng katawan at diwa, katibayan na paninindigan at kaligtasan mula sa naturang sakit. At para sa mga pumanaw dahil sa sakit na ito, dalangin naming sila'y makarating sa iyong makalangit na kaharian.
Idinadalangin namin ang mga manggagawang patuloy na nagbibigay ng sarili sa paglilingkod at pangangailangan ng kanilang kapwa. Ang mga namamahala sa kapayapaan at pagpapatupad ng mga batas, ang mga namumuno sa aming bayan upang labanan ang salot na ito. Patatagin mo nawa ang kanilang loob upang patuloy na kumilos para sa kaligtasan ng lahat. Idinadalangin namin ang mga taong dinapuan ng sakit na ito, ang mga nasa bingit ng kamatayan, at ang mga pumanaw na ng tigib ng hirap at pag-iisa. Naway ang kanilang pagdurusa ay maging pakikiisa nila sa kahirapan ng iyong anak na namatay para sa aming kaligtasan. Amin ding hinihiling ang maagap na kalutasan sa salot na ito, ang pagtuklas ng lunas na gamot at ang panunumbalik ng kaayusan at bagong buhay sa lahat ng bayan at bansa. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming dakilang manggagamot, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael at Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. San Juan Bosco, Ipanalangin mo kami. Maria mapag-ampon sa mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Memorare. Alalahanin mo, O lubhang pinagpalang Birheng Maria, na kailan may hindi nabatid na sino mang dumulog na iyong ipag-ampon, nagsumamo na iyong tulungan, o humingi ng iyong ipinalangin, ay bigong lumisan. Dala ng pag-asa na ito, dumudulog ako sa iyo, O Birhen na mga Birhen, aking ina. Sa iyo ako'y lumalapit, nakatayo sa iyong harapan, batbat ng kasalanan at kapighatian. O ina ng salitang nagkatawang tao, huwag nawang sipayuin ang aking mga kahilingan, bagkos sa iyong habag, ako ay dinggin at iyong tugunin. Amen. Pagtatalaga at pag-aalay ng tahanan kay Maria mapag-ampon. O kalinis-linisang Birheng Maria, niloob ng Diyos na ikaw ay maging tagapag-ampon ng mga Kristiyano. Ngayon ay itinatalaga at iniuukol namin ang aming tahanan at mag-anak sa iyong kalinis-linisang puso. Pangalagaan mo, inang kaibig-ibig, ang aming abang pamamahay. Pabanalin mo ang aming pamilyang sa iyo'y nagmamahal. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, ang bawat nakapipinsalang sunog, baha, kidlat at lindol, 10 ng mga magnanakaw at masasamang loob. Pagpalain at patnubayan mo kami sa lahat ng sandali. Pag-indapatin mo na ang lahat ng miyembro ng aming mag-anak, narito man o wala, ay maligtas sa lahat ng kasamaang palad. At higit sa lahat, ipag-adya mo kami sa lahat ng tukso at kasalanan. Ikaw sana ay maging reyna ng aming pamamahay na magmula ngayon ay iyong-iyo, magpasawalang hanggan. Amen. Santa Maria, mapag-ampon sa mga Kristiyano. Ipanalangin mo kami. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ipagpatuloy po natin ang napakalakas na diwa nito ng ating kapistahan ng Biyernes Santo. At yung pong ipagpatuloy po natin, meron pa po tayong yung pong ating misa po natin ngayon, yung pong diwang, napakagandang diwa ng Biyernes Santo ay magandang naipahayag ni Father Kim Simbulan, ang ating celebrant. At pangalawa ho ay ipagpatuloy po natin itong diwang ito. Nandiyan pa po sa ating page ang ating Way of the Cross. Ang Way of the Cross po,
original sa araw na ito ng pagpapakasakit ni Jesus. Yung pong marami po sa way of the cross na ito, hango po sa last day ni Jesus. Kaya nga, yung pong ating way of the cross ngayon ay ikinonekta rin po sa ating sitwasyon ngayon. Yung pong hindi pa nag-way of the cross, nasa ating pong page ang way of the cross. Pangalawa ho, ay nandiyan pa rin po ang recollection na pinrich ni Father Francis Custilo. First part at second part. Yung first part po kanina umaga, pero pwede pa rin po siyang balikan ngayong hapon na ito. At ipagsunod natin yung una at pangalawa na ipinapaliwanag ang Good Friday. At bukas po ay yung ating araw ng katahimikan, yung pong silence ng Sabado de Gloria. At sa silence po nito, nandun din po ang explanation ni Father Francis Custilo, again, in 2 parts. At sa gabi po ay ang ating Easter Vigil. Yung pong nagpapasalamat po tayo sa mga maraming nagpadala ng pictures doon po sa ating ipinusisyon pagbisita ni Jesus at ni Mama Mary sa inyong lugar. Yung pong lakad na yon, ang dami-daming kumonitrato at sabi natin, ipasa ito mga ito sa ating Facebook, ang dami na po. Ilimit lang po ninyo ng 1 o 2 kasi napakarami po. Libo-libo yata yung nagpapadala, kaya mag-limit po kayo. At sa gabi ho, ng gabi ng bukas, sa ating misa ng Easter Vigil, yung pong ating nakagawian ay pagpatuloy po natin. Nakaputi po tayo habang nagsisima kahit sa tahanan natin at meron pa rin po tayong malilit na bell tuwing tutug kakantahin for the first time again after many Sundays yung ating Gloria. At habang Gloria, ginagawa natin, binabagting natin yung malilit na bells. At pagkatapos po ng misa bukas ng gabi, pagkatapos umisa ninyo sa mga bahay ninyo, nakaputi kayo, maghanap po kayo ng pagkakataon na i-picture ninyo ang inyong pamilya na malapit sa inyong maliit na altar. Ipadala rin po ninyo dito sa ating Facebook account at ilalabas po yon, The Family in White Celebrating Easter. Padala po ninyo at ilalabas po natin yon. Marami po salamat sa inyo. Ipagpatuloy po natin ang ating recollection. Magandang hapon po dahil ako po ang main celebrant tomorrow para sa ating pagdiriwang ng Bihilya ng Muling Pagkabuhay. Inaanyayahan ko rin po yung pamilya na sa inyong altar. Maglagay po kayo ng 2 kandila at sa ating pagsisindi ng kandila, matutunghayan po ninyo online kapag ako ay umawit ng Christ Our Light sa pangalawang pagkakataon, yun po ang inyong pagkakataon na sindihan ang inyong kandila sa inyong altar bilang pakikisa doon sa pagsindi ng kandila Pascual. Kaya po inaanyayahan ko po kayo na maghanap na po kayo ng kandila sa inyong bahay na natitira marahil o yung mga sinindihan nyo, itong mga nakaraang araw-araw na misa natin online sa inyong altar. Sana ihanda po ninyo yung 2 kandila at kung meron din kayong mga kandila sapagkat may pagpapanibago ng ating pangako sa binyag. Maliban sa pagsuot ng puti, kung meron po kayong kandila, sisindihan nyo sa ganong pagkakataon bilang pagpapanibago ng ating pangako bilang mga binyagan na nabuhay muli dahil kay Jesus. Salamat po. Iyuko po natin ang ating mga ulo upang tanggapin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas
ay manaog nawang masagana sa iyong sambayanang gumanap ng paggunita sa pagkamatay ng iyong anak, na siyang pagkabuhay ng nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pakikisamang maaasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.